Kung iibigin mo ang sarili mo nang higit pa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Why? Because we need to sanctify the Lord God in our hearts. Ibubukod mo ang Panginoon sa iyong puso. Meron siyang natatanging kalagayan na walang kapantay. Kaya walang karibal ang Diyos. Kaya magkakaiba-iba ang tao ng decision, ng action, ng commitment, depende saan nila inilagay ang Diyos sa kanilang buhay. Diba? Kung ang priority ay 1 to 10, nasaan ang Diyos? Is God the number 1 priority? Siya ba ang topmost? Siya ba yung sanctified person? Siya ba yung in a sanctified place in your heart? So yun po, doon nagkakaiba-iba. Kaya ako naniniwala yung babaeng, di ba, ibinigay yung kanyang buong makakaya. 2 lepta. Hindi naman yung amount ang pinag-uusapan kundi yung paano niya ginawa yung ganong desisyon na ibinigay niya yung kanyang buong ikabubuhay. Because of the place of God in her heart. Kung ang place ng Diyos, di ba, nasa ilalim, less priority yan. Ay mga abogado, yung mga judges, di ba? Patong-patong yung mga kaso. Pagka yung kaso, hindi naman ganun kahalaga sa kanila, kaya nilang kunin, kahit na nasa ibabaw na, kukunin na, ilagay nila sa ilalim yan. Kaya na ilagay yan sa ilalim. Less priority ka. Di ba ganon? Kahit sa pila. Nagpilang ganyan. Nakita mo yung anak mo, nakapila. Dahil priority mong anak mo, anak, huwag ka nang pumila dyan, halika na dito. Binibigyan mo ng ganong privilege yung anak mo. Why? Special sa akin. Mas mataas ang pagmamahal ko sa aking anak kaysa sa kanila. Parang ganon. O sa magulang ko. O kaya sa leader ko. Ganon yun. Yung sinasabi ditong, sanctify the Lord God in your heart. So, number 4, as we do that which is good, habang ginagawa nyo ang mga bagay na mabuti, we must have the best, God must have the best place in our hearts. Bakit ating gagawin yun sa Diyos? Because God captured our admiration, our highest respect. God captured our highest, deepest love. And the deepest, highest, greatest, best, loudest praise and thanksgiving. Ang Diyos ang nakakuha niyan. Number 5. Verse 16 and 17. Having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. So okay lang, sabi ng Bible, mabuti kung kayo ay nagtitiis, may mga tiising kayo dahil ginagawa nyo yung mabuti, kaysa sa, kaya kayo nagtitiis, ay ginawa nyo kung ano yung masama. Pero ang sabi rito, having a good conscience. Now, yun po ang gusto kong bigyan natin ng din. Okay? Number 5, just follow that which is good and enjoy a good conscience. Alam niyo, kapag kayo konsyensya, pwede kasing konsyensyahin tayo ng sarili nating mali. Yung mali bang ginawa natin? Pag tayo gumawa ng mali, it's either yung bunga ng ginawa nating mali, hindi natin makita. Yung nagawa nating mali. Pangalawa, dahil tayo nakagawa ng mali, hindi natin matanggap yung resulta ng nagawa nating pagkakamali. Pangatlo, dahil ng ating pagkakamali at hindi natin matanggap yung resulta ng ating pagkakamali, isisisi natin sa iba yung naging bunga ng ating pagkakamali. At ipaglalaban natin kung ano yung mali. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, you follow that which is good, having a good conscience. So ingatan nyo po ang inyong konsyensya. Pag sinabi natin good conscience, may mga sasakyan po tayo. Kapag ka inyong sasakyan, kahit na maganda,
pero hindi umaandar, hindi nag-i-start. Pero ang ganda ng pintura, ang ganda ng brand, ang ganda ng tignan, hindi naman tumatakbo, hindi nyo magamit. O kaya papatay-patay, that is not a good car. That is not a good car. Why? Because it's not a useful, it's not productive, it's not helping me. Well, kaya tayo binigyan ng Diyos ng conscience to help us. To help us. To avoid that which is wrong and to approve that which is right. Yun ang gamit ng conscience. Hindi siya isipan, pero siya ay sabihin natin a place where the standard of right and wrong resides. Yan ang conscience. Kaya ang gamit ng conscience to accuse or to excuse. Hatulan o pawalang sala. Yun ang gamit ng conscience. Sabing ito ang tama o mali. Yun ang gamit ng conscience. Will I approve or disapprove? Ang conscience natin, yung ating kinalalagyan ng standard of right and wrong, yung norms and standard. Doon yun sa conscience. So magmula sa ating paglaki, mula nang tayo bata, hindi naman, di ba, nung bata tayo, hindi natin alam kung anong tama at mali. Wala naman tayong pagkapakanak, alam niya na ang tama at mali. Hindi alam ng bata yan. Ngayon, ang mga magulang, tinuturuan niya yung kanyang anak, anak, ito ang tama, anak, ito ang mali. Kaya nagkakaiba-iba, di ba? Kasi sa ibang pamilya, yung tama sa kanilang pamilya, mali sa kanila. Yung mali sa kanila, tama sa pamilyang ito. Kaya, pag naging mag-asawa yan dalawa, meron silang conflict kasi magkaiba sila ng standard ng right and wrong. Kasi yung right and wrong nila ayon sa kanilang pamilya, ayon sa kanilang kultura. Pero pagka tayo, mga Kristiyano na, isa lang ang ating standard ng right and wrong, the Word of God. Isa lang ang ating power to do service to God, but the Holy Spirit. Isa lang tayo ng mind, the mind of Christ. So, you follow that which is good and enjoy a good conscience. So, habang tayo lumalaki at nang tayo masave, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. So, habang natututunan natin ang salita ng Diyos, yung ating standard ng right and wrong, napapalitan, nahuhubog. Kaya ngayon, pag tumingin tayo sa isang bagay, nasasabi natin kung tama o mali, ang reference na natin ng mabuti at masama, salita na ng Diyos. Ngayon, pag hindi natin ginamit ang salita ng Diyos, ang iiral sa atin ay yung pagiging tao natin. Kaya, mababa ang standard. Bumababa yung moralidad natin, standard ng pamumuhay, bumababa yung uri ng pananalita natin, nagamit tayo ng mga corrupt words, bumababa ang ating performance kasi kung ano lang yung gusto natin. Pero kapag ka sa Diyos, pag nabamasa mo ang salita ng Diyos, iba, di ba? Iba, itataas ka niya ng itataas. Kaya nga sinasabi natin, ang sino mang sumusunod sa Bible, sa salita ng Diyos, ang buhay niya, habang natututo siya pataas ng pataas ang kanyang buhay. Paayos ng paayos ang standard ng buhay. Kaya, so just follow that which is good and you will enjoy a good conscience. Kaya ang sabi rito ni Apostle Paul, having a good conscience. So, carry with you a good conscience. Carry with you a good conscience. Hindi tayo para mabuhay sa daya, pagkukunwari, pabalat bunga, papogi points. Wala yon. Good conscience. Talagang sabi nga rito, sa paningin ng tao, James 4:17. Sabi rito, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Anong sabi ng Bible? Follow that which is good. Follow that which is good. Marami po ang reason bakit kinakailangan nating sumunod sa kung anong mabuti. Una, we were saved from the wrath of God. Niligtas tayo mula sa puot ng Diyos. Iniligtas tayo, we were saved from the power of the devil. We were saved from the lust
of the flesh. We were saved from this evil world. We were saved from eternal damnation. Kaya ang sabi rito sa 2 Thessalonians 1, 7-9, "And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power." One of these days, ang Diyos na mismo ang magbibigay ng kaparusahan sa mga hindi gumawa o nagpasakop sa kabutihan ng Diyos. So, we must be firm in following that which is good. There are enemies when you follow that which is good. When we follow that which is good, suffering goes with it. And number 4, as we do that which is good, God must have the best place in your heart. So when you do what is good, gumagawa kayo ng mabuti sa tao, pero pag gumawa kayo ng mabuti sa Diyos, lampas sa ginagawa natin sa tao. Kaya mahalin natin yan, kaya paglingkuran natin, higit ang Diyos. Number 5, just follow that which is good and you will enjoy a good conscience. So pag natutulog ka, ano man ang mabuti ang konsyensya mo, malinis ang konsyensya mo, makakatulog kayo ng maayos. Makakapaglingkod kayo ng maayos. Makakaharap kayo sa tao ng maayos. Wala kayong katatakutan pag humarap kayo sa Diyos because you have a good conscience. So a good conscience is good in God's sight. It functions according to His design. A good conscience is steadfast on biblical doctrines. Pag sinabi natin good conscience, matatag siya sa aral ng salita ng Diyos. A good conscience is part of winning the daily battles in life. Kapag meron kayong mabuting konsyensya, mabuting budhi, ito ay bahagi ng pagtatagumpay sa araw-araw na labanan sa buhay ninyo. A good conscience should be exercised in a godly manner. Ang mabuting konsyensya, ito'y ginagamit. You exercise. Ginagamit ito. Sabi nga rito sa Acts 24, 14-16, "But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy," yung Christianity, yung the way na tinatawag, ang tawag nung una sa kanya ay heresy, "so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. And I have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust." And then sabi niya sa verse 16, "And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offense." Herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offense toward God and toward men. So our conscience, like our muscle, must be exercised. Kinakailangan ng konsyensya malakas para matalas yung ating pakiramdam sa kung anong mabuti at anong masama sa paningin ng Diyos. Pag mahina ang konsyensya, madaling madala. Madaling matangayan ng mali. Pag mahina ang konsyensya, madaling madala, madaling bumigay, madaling makisama, madaling mag-compromise. Why? Mahina ang konsyensya. Ngayon, kapag siya'y nadala, ang tawag ng Bible dyan, defiled conscience. Nahawahan na konsyensya. Dati meron siyang good conscience, dahil siya'y merong weak conscience, na-defile ang kanyang conscience. Then later on, ang tatawagin ng Bible niya, pag nahirati na sa masama, ang tawag na ng Bible dyan ay evil conscience. So mga minamahal, follow that which is good. You are in a good company because God is good. Exercise po ang ating pagsunod sa mabuti at ang ating konsyensya. Hindi tayo susumpatan, panatag kayo, masaya kayong maglilingkod. So mga minamahal, gaya ng sinasabi ng Bible, ng binasa natin, "Who is he that will harm you if be followers of that which is good? If God be for us, who can be against us? If we follow that which is good, Satan will harm you. He will try. And God will only allow you to experience harm as long as God has a purpose for that suffering." Na?
So evil men also will try to harm you. But we know it is not God. Sabi ng Bible, all things will work together for good. So keep following, mga kapatid. Follow that which is good. Ilagay natin ang ating focus doon, concentrate on doing what is good, and you will have a good conscience, and you can live well. Habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik, wala kayong pagsisisihan sa likuran. Dahil ginawa nyo at sinundan nyo kung anong mabuti sa paningin ng Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Nakita po namin ang bunga ng mga gawang mabuti. Nakita namin ang bunga ng gawang masasama. Walang napabuti sa paggawa ng masama. At walang napapasama sa paggawa ng mabuti. Kapag ang tao ay gumawa ng mabuti at siya'y napasama, kagaya ni Joseph, yung masama na nangyari sa kanya, God will turn that evil into good. God will turn the curse into a blessing. Kaya hindi po napapasama ang sino mang gumagawa at sumusunod at nakikisama at nananatili at naninindigan sa mabuti. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Narito ang iyong salita, Thy word is good. You are good. And we want to be your followers. Salamat po sa inyong mga anak. Kami at ang aming mga anak, turuan niyo po kami na laging sumunod kung anong mabuti sa iyong paningin. At magkakaroon kami ng maayos, mabuti, malinis, panatag na budhi. Sa gayon, lalo kaming makapaglilingkod at makagagawa ng higit na mabuti. Bless you po bawat isa, O Diyos. Hiling namin, maghari ang kabutihan sa aming kanya-kanyang kalooban, sa aming kanya-kanyang tahanan, sa aming kanya-kanyang simbahan, at sa aming bayan. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit. Amen. Awitin natin yung work for the night is coming. Work for the night is coming. Good work, of course. The work of the Lord is good work. We follow the Lord. Work for the night is coming. Amen. Lahat po ng nakikinig sa online, mag-amen po kayo, mag-like kayo, i-share ninyo yung ating mga videos. I discovered lang kahapon, kagabi tayo, na meron palang sa inyong kasi nakita ko, yung nag-like sa atin, meron na tayong 2,800 likes. Parang gano'n, sa nakita ko. Viewers, 2,800. Na, ngayon, pwede nyo pa pala yung palawigin. So, bawat isa inyo, pwede yung ano yan sa cellphone ninyo na may mga kaibigan kayo to like it, to view it, to share it, ganyan. Para lalong dumami yung nakakapakinig at nakakadinig ng salita ng Diyos. Amen. Awitin po natin ito. Work for the night is coming. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the sun is sparkling. Work mid springing force. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work for the night is coming, when man's work is done. Amen. Nagtipon po tayo ng ating mga kaloob. Hilingin po natin, Brother Ray, Pastor Ray, pangunahan mo tayo, pasalamatan ng ating mga kaloob. Bless mo ang ating mga kapatid. Salamat po mga kapatid sa inyong katapatan, sa inyong pagkakaloob at pagsuporta sa gawain ng Diyos. At ang need ng ating simbahan ay natutugunan. Nawa ang Diyos na ang bahalang mag-multiply ng mga blessing sa ating kanya-kanyang buhay. So, Brother Ray. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mensahe niyo po. Pagpalain niyo po. Ang din po ang bawat isa. Pagpalain mo ang aming bayan. Patuloy makarecover sa pandemic. Opo. At tulungan mo po ang bawat family po namin, ang mga business po. Yes. Palain mo po ang mga student po namin. Amen. Bless niyo po ang patuloy lahat ng mga frontliners po namin ngayon.
palakasin, patatagin po ang mga doctors and nurse, Yes, Lord. mga pulis namin po, lahat ng mga nanungkulan sa aming bayan, patuloy mo pagpalain. Ganti pong aming mamamayan, tulong mo kami patuloy at maging mabuti po kaming mamamayan. At patawad ko kami nagkulang, nagkasala sa iyo. Palain mo ang aming pastor, palain mong lahat ng iglesia, Yes, nanonood sa online. Bless you po, maging aming pagkakaloob, pagpalain mo na marami pang kaluluwa ang maabot ng mga salitang ito. Salamat po. Bless po ang lahat ng ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito pang aming panalangin. Amen. 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 Nakakaupo na po tayo. Crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen. Wow, amen. Shall we all stand up, please, and let's sing, I'm crucified. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Shall we pray? Ama naming Diyos, salamat po ng maraming. Salamat sa pagmamahal mo na iginawad mo sa mga taong katulad namin. Salamat po ng marami, Panginoon, na kami iniingatan mo hanggang sa panahong ito. Alam po namin hindi kami karapat-dapat kahit sa kaliit-liitang biyaya at pag-ibig mo. Sapagkat kami po'y mga makasalanan, magaang pasawala. At kami at our best is a lie. Hindi pa natin lubos nakilala ang aming sarili. Pero the more na nakikilala ka namin, the more na pinapahayag mo kung gaano kami kawalang halaga para dalhin pa sa langit. Pero kami pinahalagahan mo ng hindi namin kayang sukating pagpapahalaga. Not because of our performance, not because of our contribution, not because of our resources or assets, or anything, but because we are created in the image of God as personal beings. Salamat po ng marami. Maging ang aming mga anak, dahil sila ay mga persona, mga anak namin sila. Ano man ang pagkukulang, ano man ang pangangailangan, ang puso ng magulang ay patuloy na humihiyaw at nagpupumilit para ipahayag ang pagmamahal. Salamat po sa disenyo mo na inilagay mong puso ng mga magulang. Ganon din naman sa puso ng mga Kristiyano. Higit ang iyong inilagay dahil ang inilagay mo hindi puso ng magulang, kundi puso ng Diyos. Kung paano ang Diyos nagmamahal. Salamat po kung paano mo kami inibig. Yun ang uri ng pag-ibig na gusto mong ipang-ibig namin sa aming kapwa. At tulungan niyo po kaming magpakatatag sa pag-ibig. At ikaw na po magpala na kami magsilugo din naman sa kaalaman. Bigyan mo kami ng lalong karunungan at kapangyarihan sa aming kanya-kanyang buhay. Sa lahat ng ito, magawa namin kung anong mabuti sa iyong paningin. At ikaw po ang laging maluwalhati kagaya ng Israel. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Thank you, Lord, sa inyong salita, sa inyong biyaya, sa inyong espiritu, sa inyong simbahan. Salamat sa inyong mga anak. Muli po, ingatan po ang mga may karamdaman, dinadalangin namin sa inyo. Sino man po, mga pastors, asawa ng pastors, miyembro ng pamilya nila, mga tatay, mga nanay, mga anak nila, sino man po ang mga may karamdaman, Lord, lalo na sa mga mananampalataya. Dinadalangin namin ang kanilang kagalingan. Dinadalangin namin ang gabay mo sa mga manggagamot, sa mga nurses, sa lahat ng mga drivers, sa lahat ng mga personnel sa hospital. Ganon din po sa
peace and order ng aming bansa, maging sa aming executive official, sa government, sa legislative area ng department ng aming gobyerno. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Binabalik namin sa inyo ang papuri at dalangin namin magawa namin lahat kung anong mabuti. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen? Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos at ibigay natin sa Kanya ang marapat sa Kanya. Ingat po tayong lahat. Iwasan ang mga contacts, kung kani-kanino, body contact.